Bakit ba tayo nagiging ganito? Bakit may mga taong madaling magalit habang ang iba ay tahimik at reserved? Bakit may paulit-ulit tayong ginagawa kahit alam nating hindi ito mabuti para sa atin? At bakit may mga desisyon tayong ginagawa na kahit tayo mismo ay hindi maintindihan? Ang human behavior ay isa sa pinakakomplikadong bagay sa mundo. Hindi ito basta simpleng choice lang. Ang bawat kilos, reaksyon, at emosyon natin ay resulta ng kombinasyon ng biology, environment, experiences, at subconscious patterns na nabuo mula pagkabata hanggang ngayon. Sa larangan ng psychology, maraming eksperto ang naglaan ng buong buhay nila para sagutin ang tanong na ano ang tunay na nagmamaneho sa behavior ng tao. May mga teoryang nagsasabing kontrolado tayo ng unconscious mind. May nagsasabing environment ang pangunahing factor. May iba namang naniniwala na ang thoughts natin ang direktang nagdidictate ng actions. And may teorya rin na nagsasabing ang behavior ay simpleng resulta ng reward at punishment system. Ang mahalaga dito ay ito. Kapag naintindihan mo ang mga psychological theories na ito, mas mauunawaan mo hindi lang ang ibang tao, kundi pati ang sarili mo. Mas magiging malinaw kung bakit ka nagre-react sa stress, bakit ka na-attract sa certain personalities, at bakit may pattern sa buhay mo na paulit-ulit nangyayari. Ang pag-unawa sa human behavior ay parang paghawak ng blueprint ng isip. Kapag alam mo ang blueprint, mas kaya mong kontrolin ang direksyon ng sarili mong buhay. Sa video na ito, sisirain natin ang komplikadong konsepto at gagawin natin itong simple, malinaw at practical. Tatalakayin natin ang mga pinakamaimpluwensyang psychological theories na humubog sa pag-intindi natin sa human behavior. Kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na awareness at psychological insight, simulan na natin. Number 1. Psychoanalytic Theory, Sigmund Freud. Isa sa pinakaunang at pinakakontrobersyal na teorya tungkol sa human behavior ay ang psychoanalytic theory ni Sigmund Freud. Ayon kay Freud, ang malaking bahagi ng behavior na temerositang magaling sa unconscious mind, mga nakatagong desires, trauma, at impulses na hindi natin namamalayan pero malakas ang impluensya sa actions natin. Iyon sa teoryang ito, may tatlong bahagi ang personalidad. Id, ito ang primitive part ng isip. Naghahanap ito ng pleasure at instant gratification. Ego, ito ang rational part na nagbabalance sa desires ng id at sa reality. Superego, ito ang moral compass natin, ang sense of right and wrong. Halimbawa, kapag gusto mong gumante sa taong nanakit sa'yo, pero pinipigilan mo ang sarili mo dahil alam mong mali, superego. Iyang ego ang nagde-decide kung ano ang pinaka-practical na gawin. Isa pang mahalagang konsepto dito ay ang defense mechanisms, mga automatic, psychological strategies para protektahan ang sarili natin mula sa emotional pain. Tulad ng denial, pagtatanggi. Projection, ibinabato sa iba ang sariling issue. Rationalization, pagbibigay ng dahilan para ma-justify ang mali. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng psychoanalytic theory na hindi lahat ng behavior natin ay conscious decision. Minsan ang reaksyon natin ay produkto ng past experiences at unresolved emotions. Key insight, kung gusto mong maintindihan ang sarili mo, minsan kailangan mong tingnan hindi lang ang ginagawa mo, kundi kung ano ang nasa likod nito. Number 2. Behavioral theory, behaviorism. Kung si Freud ay nakatuon sa unconscious mind, ang behavioral theory naman ay nakatuon sa observable behavior. Ayon kina John B. Watson at B.F. Skinner, ang human behavior ay hindi kailangang ipaliwanag. Gamit ang unconscious desires, ito ay natututunan sa pamamagitan ng environment, reward, at punishment. Sa madaling salita, we are shaped by what we experience. May dalawang pangunahing konsepto dito. 1. Classical conditioning, Ivan Pavlov. Sa ito ay ang ideya na natututo tayo sa pamamagitan ng association. Halimbawa, kung paulit-ulit kang napapagalitan sa classroom, maaaring ma-associate mo ang classroom sa anxiety kahit wala namang nangyayari. 2. Operant conditioning, B.F. Skinner. Ang behavior ay nahuhubog sa pamamagitan ng consequences. Reward, inuulit ang behavior. Punishment, iniiwasan ang behavior. Halimbawa, kapag pinuri ka sa magandang trabaho, mas gaganahan kang ulitin iyon. Kapag napagalitan ka, mas iiwasan mong gawin ulit ang mali. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng behavioral theory na maraming habits at patterns natin ay produkto ng conditioning. Kung ano ang na-reward sa'yo dati, iyon ang madalas mong inuulit. Key insight, kung gusto mong baguhin ang behavior mo, baguhin mo ang system ng reward at consequences sa paligid mo. Number 3. Cognitive theory. Kung ang behavioral theory ay nakatuon sa actions,
Ang cognitive theory naman ay nakatuon sa thoughts. Ayon sa teoryang ito, hindi ang sitwasyon ang direktang nagdidictate ng behavior natin, kundi ang interpretation natin sa sitwasyon. Sa madaling salita, thoughts, emotions, behavior. Halimbawa, 2 tao ang na-reject sa interview. Ang isa ay nag-isip hindi ako magaling. Wala akong pag-asa, nalungkot at nawalan ng motivation. Ang isa naman ay nag-isip, kulang pa ako sa preparation. Pwede akong mag-improve, na-motivate at nag-practice pa. Pareho ang sitwasyon, pero magkaiba ang reaction dahil magkaiba ang paniniwala at interpretation. Isa sa mga pangunahing pangalan sa cognitive theory ay si Aaron Beck, na nagpakilala ng konsepto ng cognitive distortions, mga maling patterns ng pag-iisip tulad ng overgeneralization, palagi na lang akong pumapalpak. Mind reading, siguro iniisip nila na wala akong kwenta. Catastrophizing, tapos na ang lahat. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng cognitive theory na kung gusto mong baguhin ang behavior o emosyon mo, kailangan mong simulan sa pagbabago ng thought patterns. Key insight, hindi mo laging kontrolado ang nangyayari sa paligid mo, pero kaya mong kontrolin kung paano mo ito iintindihin. Number 4. Humanistic Theory, Carl Rogers and Abraham Maslow. Kung ang ibang theories ay nakatuon sa trauma, conditioning, o distorted thoughts, ang humanistic theory naman ay nakatuon sa potential at growth ng tao. Ayon kina Carl Rogers at Abraham Maslow, likas sa tao ang kagustuhang mag-grow, mag-improve, at maabot ang pinakamataas na version ng sarili niya. Sa teoryang ito, hindi tayo basta produkto lang ng past o environment. May kakayahan tayong pumili, magbago at mag-develop. Isa sa pinakasikat na konsepto dito ay ang Maslow's Hierarchy of Needs. Ayon kay Maslow, may 5 level ng human needs. Physiological needs, pagkain, tulog, basic survival. Safety needs, seguridad, stability. Love and belonging, relasyon, connection. Esteem, confidence, respeto. Self-actualization, pag-abot sa full potential. Kapag natutugunan ng basic needs, natural na hahanapin ng tao ang mas mataas na growth at purpose. Si Carl Rogers naman ay nagbigay diin sa an unconditional positive regard, ang ideya na mas nag-grow. Ang tao kapag nararamdaman niyang tinatanggap siya ng buo, hindi hinuhusgahan. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng humanistic theory na ang behavior ng tao ay hindi lang tungkol sa survival or reaction. Ito rin ay tungkol sa meaning, purpose, at personal growth. Key insight, kapag binigyan mo ang sarili mo ng tamang environment, support, at self-acceptance, natural na lalabas ang best version mo. Number 5. Social Learning Theory, Albert Bandura. Ayon sa social learning theory ni Albert Bandura, ang tao ay hindi lang natututo sa pamamagitan ng reward at punishment. Natututo rin tayo sa panonood at pag-observe sa ibang tao. Sa madaling salita, we learn by watching others. Ito ang tinatawag na observational learning o modeling. Halimbawa, kapag nakita ng bata na kalmado ang magulang sa gitna ng problema, matututo siyang maging kalmado rin. Kapag nakita naman niya na galit at agresibo ang role model niya, maaari niyang gayahin ang ganong behavior. Isang mahalagang konsepto dito ay ang self-efficacy, ang paniniwala mo kung kaya mong gawin ang isang bagay. Kapag nakita mong may katulad mo na nagtagumpay, mas tumataas ang belief mo na kaya mo rin. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng teoryang ito na ang environment at mga taong nasa paligid natin ay malakas ang impluensya sa behavior natin. Hindi lang tayo basta nagre-react, gumagaya tayo, consciously or unconsciously. Sa panahon ng social media, mas lumakas ang epekto nito. Ang nakikita mong lifestyle, mindset, at behavior online ay maaaring makaapekto sa actions at self-image mo. Key insight, kung gusto mong mag-improve, piliin mo ang environment at mga taong ino-observe mo. Dahil kung sino ang madalas mong tinitingnan, unti-unti mo ring nagiging pattern. Number 6. Biological Theory, Biopsychology. Kung ang ibang theories ay nakatuon sa thoughts, environment o experiences, ang biological theory naman ay nagsasabing ang human behavior ay malakas na, naapektuhan ng genes, brain structure, hormones, at nervous system. Sa madaling salita, your biology influences your behavior. Halimbawa, ang imbalance sa serotonin at dopamine ay maaaring makaapekto sa mood at motivation. Ang mataas na cortisol, stress hormone, ay maaaring magdulot ng anxiety o irritability. Ang damage o difference sa certain parts ng brain ay maaaring magbago ng personality or impulse control. Ipinapakita ng teoryang ito na hindi lahat ng behavior ay purely choice or environment-based.
Minsan may biological factors na nagko-contribute sa kung paano tayo mag-react. Halimbawa, may mga taong mas naturally calm dahil sa brain chemistry nila, habang ang iba ay mas reactive or impulsive. Pero mahalagang tandaan, ang biology ay influence, hindi absolute destiny. May role pa rin ang environment, mindset, at habits sa pag-shape ng behavior. Bakit ito mahalaga? Dahil tinutulungan tayo nitong maintindihan na ang human behavior ay hindi lang psychological, ito rin ay physical at biological. Key insight, kung gusto mong maintindihan ang sarili mo, minsan kailangan mong tingnan hindi lang ang thoughts at experiences mo, kundi pati ang physical at biological health mo. Number 7. Evolutionary theory. Ang evolutionary theory sa psychology ay nagsasabing ang maraming human behaviors natin ay resulta ng adaptation para sa survival at reproduction. Sa madaling salita, ang ilang tendencies natin ngayon ay galing pa sa paraan ng pamumuhay ng mga ninuno natin. We behave in ways that helped our ancestors survive. Halimbawa, fear response. Mabilis tayong matakot sa ahas, dilim, o malalakas na tunog dahil noon. Ang pagiging alerto ay nakakatulong para mabuhay. Attraction patterns. May mga traits na mas naa-attract tayo dahil unconsciously, iniugnay ito ng utak sa health, stability, o protection. Group behavior. Natural sa tao ang maghanap ng belonging dahil noong unang panahon, mas mataas ang chance mabuhay kapag may tribe o grupo. Ipinapakita ng teoryang ito na may mga behaviors tayo na hindi lang personal choice kundi bahagi ng mas malawak na evolutionary history. Halimbawa, bakit tayo mas sensitive sa rejection? Dahil noon, ang ma-reject sa grupo ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng protection at survival support. Bakit ito mahalaga? Dahil tinutulungan tayo nitong maintindihan na ang ilang reactions natin tulad ng jealousy, competitiveness, o desire for status ay maaaring rooted sa survival mechanisms. Key insight, hindi lahat ng emotional reactions mo ay drama o weakness. Minsan, ito ay ancient survival wiring ng utak mo. Ang awareness ang susi para makontrol ito sa modern world. Number 8. Attachment Theory. John Bowlby and Mary Ainsworth. Ang attachment theory ay nagsasabing ang paraan ng pagbuo natin ng relationships, lalo na sa romantic at close connections, ay malakas na naapektuhan ng early experiences natin sa caregivers, magulang o primary guardian. How you were loved as a child often shapes how you love as an adult. Yun sa teoryang ito, may pangunahing attachment styles. Secure attachment, komportable sa closeness. Hindi takot sa commitment, kayang magtiwala at maging emotionally stable. Anxious attachment, madaling mag-overthink, takot maiwan o ma-reject, kailangan ng constant reassurance. Avoidant attachment, hirap mag-open up, naiilang sa sobrang closeness. Mas pinipili ang independence kaysa emotional vulnerability. May isa pang kombinasyon, fearful avoidant, disorganized, gusto ng closeness pero takot din dito. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapaliwanag nito kung bakit may mga tao na paulit-ulit na pupunta sa toxic relationships. Takot mag-commit kahit gusto nila. Masyadong dependent o masyadong detached. Ang magandang balita, ang attachment style ay pwedeng ma-improve sa pamamagitan ng awareness, healthy relationships, at personal growth. Key insight, kung gusto mong maintindihan ang patterns mo sa relationships, minsan kailangan mong balikan kung paano ka unang natutong magmahal at magtiwala. Number 9. Psychosocial Development Theory, Erik Erikson. Ang psychosocial development theory ni Erik Erikson ay nagsasabing, ang behavior ng tao ay nade-develop sa pamamagitan ng 8 stages ng life. At bawat stage ay may psychosocial conflict na kailangang malampasan para maging emotionally healthy. Our experiences at different life stages shape our personality and behavior. Narito ang ilan sa mga stages. Infancy, 0 to 1 year, trust versus mistrust. Kapag natutunan ng bata na maaasahan ang caregiver, nagkakaroon ng sense of trust. Early childhood, 1 to 3 years, autonomy versus shame and doubt. Natututo ang bata ng independence at confidence sa sarili. Adolescence, 12-18 years, identity versus role confusion. Mahalaga sa teen ang sense of self at personal identity. At marami pang iba hanggang sa old age, kung saan bawat stage ay may challenge na kailangang i-navigate. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita nito na ang behavior ng tao ay dynamic at nagbabago sa bawat stage ng buhay. Yung mga natin unresolved conflicts sa nakaraan ay maaaring mag-reflect sa adult behavior, tulad ng low self-esteem, difficulty forming relationships, fear of failure. Key insight, ang self-awareness sa psychosocial development mo ay makakatulong para maintindihan
kung bakit ka kumikilos sa certain ways at paano ka pwedeng mag-grow emotionally sa future. Number 10. Cognitive Behavioral Theory, CBT. Ang Cognitive Behavioral Theory, CBT, ay isang modernong teorya na nagsasabing ang behavior natin ay resulta ng interaction ng thoughts, emotions at actions. Kung paano tayo nag-iisip ay direktang nakakaapekto sa nararamdaman natin at sa ginagawa natin. Thoughts, emotions, behavior, outcome. Halimbawa, kung inisip mo na hindi ko kaya ito, mararamdaman mo ang takot o anxiety at may hindi mo subukan ang challenge. Kung iniisip mo naman na kaya ko ito at gagawin ko ang best ko, mas motivated ka at proactive ang behavior mo. CBT ay nagbibigay diin sa dalawang pangunahing konsepto. Cognitive restructuring. Pagkilala at pagbabago ng negative or distorted thought, patterns, cognitive distortions, tulad ng overgeneralization, catastrophizing, black and white thinking, behavioral activation, pagsasagawa ng positive behaviors kahit may negative thoughts, para i-rewire ang emotional response at habits. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita ng CBT na kaya nating kontrolin ang ating responses sa mundo sa pamamagitan ng pag-monitor at pagbabago ng thought patterns at actions. Key insight: kung gusto mong baguhin ang behavior mo at ma-improve ang emotional health, magsimula sa pag-intindi at pag-restructure ng thoughts mo. Ang behavior at feelings mo ay direct reflection ng mindset mo. Ngayong natutunan mo na ang 10 pinaka-maimpluwensyang psychological theories ng human behavior, malinaw na hindi simpleng random ang ginagawa natin sa araw-araw. Ang bawat kilos, reaksyon, at decision ay produkto ng complex interaction ng isip, emotion, biology, at environment. Mula sa psychoanalytic theory na nagpapakita ng unconscious drives, hanggang sa cognitive behavioral theory na nagbibigay diin sa power ng thoughts sa actions, bawat teorya ay nag-aalok ng insight kung bakit tayo kumikilos sa ganitong paraan. Ang mahahalagang takeaways: ang behavior ng tao ay multidimensional. May biological, social, cognitive at emotional factors. Maraming behavior ay learned o conditioned, pero may kakayahan tayong magbago at matuto. Ang mindset at perception natin ay malakas na nag-i-influence sa choices at relationships natin. Pag-intindi sa psychology ay hindi lang academic, practical. Ito para sa personal growth, relationship skills, at emotional awareness. Sa huli, ang aral ay simple pero malakas. Kapag naintindihan mo ang psychology ng human behavior, mas nagkakaroon ka ng power sa sarili mong buhay at relasyon sa ibang tao. Mas nakakakontrol ka sa responses mo. Mas aware ka sa patterns ng iba. Mas kayang baguhin ang habits at mindset mo para sa personal development. Umafog-jaral ng human behavior ay parang pagbasa ng blueprint ng utak at damdamin ng tao. Kapag alam mo ito, mas malinaw ang desisyon mo. Mas matatag ang emotional health mo at mas maayos ang interactions mo sa mundo. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Marami pa tayong matutunan about sa video na aking ma-upload dito at huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa masugid kong manonood at sa mga solid kong subscribers.